everyone. So, sa ating CSPTV9, i-discuss natin yung cloud storage at kung ano ba yung definition nito and saan siya ina-apply. So, sabi dito, ng cloud storage daw ay is a type of computer data storage in which digital data is kept on servers in remote places. So, yung cloud storage ay isang uri ng paglalagay ng mga data or mga files or isang storage mismo na kung saan nakatago siya hindi mismo sa physical na storage kundi sa mga servers sa iba't ibang lugar. So, hino-host ng mga data na to and minamanage siya mostly ng mga third-party provider na humahawak ng mga server. So, ma-access natin itong mga data na to via public or private internet connections as long as may wifi ka or meron kang data or mobile data. And pag in-access mo yan is ibibigay ng provider na yon ng mga data na yan as long as meron kang access nito or kakasayo ng account na yan or gamit mo yung account mo. So, syempre, yung cloud storage daw, ina-allow niya ng mga enterprises na mag-store, mag-access or mag-preserve ng data ng hindi na dapat i-own or kahit wala ka noon, and ano siya, bale kinukuha mo ng data ng bale sa isang server, ganoon. So mas less siya sa expenses since di ka na nga bibili pa ng marami pang mga physical na data storage, mga HDD, mga SSD, ganoon. Instead, ilalagay mo lang siya sa isang lugar which is in server. So mostly ginagamit na ng cloud storage ngayon and marami na din nag-scale nito sa kanilang mga enterprises. So, platforms that offer scalable storage. So, ano nga ba yun? So, una dito is yung Amazon S3. So, nagpo-provide ng Amazon S3 or ito ay isang Amazon Web Services or AWS ng highly scalable object storage solution. So, ang ginagawa nito is nag-i-store siya ng mga data and nagre-retrieve din. So, nagsusupport din siya ng mga storage classes tulad ng standard IA or infrequent access, one zone IA, and Blazor. So, kada storage classes na to is na iba't iba silang features and durability or condition. So, next is Microsoft Azure Blob Storage. So, ito naman yung storage na hawak ng Azure or Microsoft. So, dito nagpo-provide din siya ng volume 10 of structured data na highly scalable din pagdating sa storage. So, pwede nyo siyang retrieve or store din. So, ang Microsoft Blob Storage ay matipid siya or ginawa siya para for cost optimization sa mga datas. And nag-offer din siya ng mga tier-based storage options tulad ng hot, cool, and archive layers. Tapos meron din siya ditong data redundancy capabilities such as versioning or ito yung kunyari the original version mapapalitan mo ng another version. So may version 1 and version 2 ka na. So life cycle management and JR redundant storage. Next is yung GCP naman or yung Google Cloud Platform. So basically gawa siya ng Google. Isa siyang cloud storage din. So nagbibigay din siya ng iba't ibang storage classes na depende din sa availability, durability, and cost, such as yung standard nga, nearline, cold line, and archive. So, meron din siya tulad din sa Azure Storage na geo-redundancy, object versioning, and lifecycle management. So, ang naman ng GCP naman, nag-enable din siya na mag-perform ng high-speed data access and mag-transform ng mabilisan dahil nga, since Google integrated na to, so ganun, mabilis na lang siya sa since mostly ng tao is gumagamit ito. Next is yung IBM Cloud Object Storage. So, ito naman is gawa siya ng IBM which is under siya ng IBM. So, dito naman is nag-handle siya ng big amounts din ng structured data. So, may kapakas din siya tulad sa iba't ibang mga company, and meron din siya ditong geo-dispersal resilience, data encryption, and pwede mo din customize sa mga storage classes niya. So, nag-a-allow din siya ng integration sa iba't ibang mga third-party tools and iba pang mga services ng IBM. Next naman is yung table natin na related sa cloud storage. So, ito yung mga planning or mga
ina-offer ng iba't ibang mga company na about sa cloud storage. So, for example, ito sa Microsoft, Google, Apple, Dropbox, and Box. So, nagkakaiba sila in terms of free plan. So, ang Microsoft, Google, and Google is may 15 GB silang ina-offer, while yung Apple is 5, Dropbox 2 GB, and Box is for 10 GB. So, the following is the yung mga iba't ibang mga information pagdating sa cloud storage. Then, pwede din siya panoorin yung about sa cloud storage, which is nakalagay dito sa YouTube platform. Next is yung plagiarism check naman natin pagdating sa CSPP C9. So, yun lang po. Thank you.